Okay. Okay, come on. Notify yung viewer that you are live, okay? Thank you, thank you. God bless. We are ready. Popular live, okay. 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 Danet yun, okay? Maganda po ba yan? Magandang hapon pong muli. Ito pong muli ang inyong Kuya Ed TV PH. Muli po ay maraming salamat po sa mga nag-join at hoping may panibago na naman po tayong tatalakayin sa puntong ito. But before anything else, nagpapasalamat po ko sa mga nag-join. Hindi ko na po kayo mabanggit pa, si Lynn, si Rami, Joy Iko, si John, Rod 771, si Black Aison, si Yauha, si Tessie, si Rosario. Maraming salamat po sa inyo sa pag-tune muli po. At inuulit ko po, ang Kuya Ed TV po ay hindi pro Marcos, ang Kuya Ed TV po ay hindi pro Duterte. But we are the arms and voice ng taong bayan. So magkakaisa po tayo sa tinig na nagkakaisang bayan. Muli po, ang hingi ko lang po ay manalangin tayo bago po tayo mag-umpisa ng isang talakayan, punto sa kung ano yung mga grievances natin. At alam ko po na may kapakinabangan po ang puntong ito sa pangunguna po ng ating Panginoon. Muli po, nananawagan po ako at nakikusap kung pwede bilang Kristiyano, anuman po ang inyong reliyon, ma-Islam man po kayo, ay okay naman po. At sa amin po bilang Kristiyano, bumabati po kami sa mga kapatid natin Muslim, Assalamualaikum. At sa kakristyanuhan, mabuhay po tayo sa ngalan ng ating God Almighty. At muli po, nakikiusap po ang Kuya Ed na manalangin po tayo para po sa magandang guidance. Takilang Ama, kami po ay nananalangin sa iyo. Muli, Ama, ay ihatid mo kami at bigyan mo po kami, Ama, ng sapat na kaisipan na mas kasinlawak po ng iyong pangunawa, Ama, upang aming makita, mapansin, at matutunan yung mga punto na dapat po namin maging hakbang sa darating pong mga panahon at sandali na kinakailangan. Muli, Ama, ang lahat po sana na nasa istasyon pong ito ngayon na nakasubaybay ay makatamasa ng kapayapaan ng puso at isipan, Ama, sa mga araw na ito at sa mga araw na darating. Ipinapanalangin din po namin, Ama, ang aming bansa, ang iyo pong republika, Ama, ang Pilipinas po bilang bayan namin, Ama, na pumupuri at lumuluwalhati, Ama, sa iyong kadakilaan at sa iyong kapurihan. Muli, Ama, naway mapatawad mo kami sa aming mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala, Ama. Maging sentro ka nawa namin ngayon bilang isang maliit na talakayan na makapagbubunga po na napakalaki pong positibong pananaw. Muli, Ama, hinihingi po namin ang lahat ng bagay na ito, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Bayan, marami pong salamat. At sa lahat po nag-join, inirerespeto at ginagalang ko po ang inyong mga saloobin sa punto po ng ating tatalakayin. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa napapansin natin na pang-araw-araw po na pangangailangan ng ating hapagkainan, na hindi po natin nalalaman sa mga punto na ito pala ay itinatago o sinasadya ng mga sindikato. Base sa mga pag-aaral at mga report ng pulisiya, ng ating kapulisan at ng Central Intelligence ng Pilipinas ay sadya po na napatotohanan na sadya namang kaya hindi mai-adjust dahil po sa kartel. Bayan, isa po sa mga pangangailangan ng taong bayan na hindi po natin pwedeng atrasan, talikuran o pasinungalingan ay ang bigas. Merkado Estudio Nacional.
Kung mapapansin po natin sa Welcome Bonifacio, sa Monumento, sa Quezon City, sa Qmart, sa Baclaran, kung gano'n na lamang itapon ang mga sobrang gulay. Okay, sige, nandun na po tayo. Talagang sadya Sadyang ikang may kamalasan ang atin mga kapatid na magsasaka. Dadapot sinasabi po nila na ang status, kaya kung bakit mahal ang benta ng bigas ay dahil sa itinatanim nilang impormasyon sa atin na ang bigas kaya po mahal, kay mahal po ang baligya o benta ng mga magsasaka sa kanilang mga palay. Isa pong maling impormasyon at katarantaduhan. Bakit ko po nasabing maling impormasyon at katarantaduhan, bayan? Dahil po sa nalaglag tuloy yung aking monitor. Dahil po sa hindi po totoo na ito po ay mahal. Bagkus marami pong report sa atin sa Ilocos, sa Bisaya, kahit sa Mindanao, ang palit o ang benta o ang bili ng bigas ay mura. Bibilin po ito ng mga mangangalakal na mura at ibinabaligya po ito sa merkado ng mahal. No, kapag alam nila na ang gobyerno ay nakikipag-ugnayan tungkol sa mga bagay na ito, kanila po itong itatago at lilimitahan para ilabas. So ang punto, tayo lang din po ang tinatarantado. Tayo lang din po ang ginagago ng mga animal na ito. Ang tanong, ano ba ang programa ng gobyerno? Ano pa ang programa ng ating Pangulo na sinasabi niya na etc. na ganito, nakikipag-ugnayan sila? Di ba? Kung gagamitin mo ang terminong nakikipag-ugnayan sila, sila ay aminado o nakikita nila kung sino ang mga kartel. Kasi nakikipag-ugnayan sila sa punto na alam nila kung sino ang mga kartel sa harap nila. Mali ba? O dapat na salita ay amin kayong inaatasan? Hindi po yun nakikipag-ugnayan. Alam niyo po, minsan sa salita, nakikita natin kung anong punto. Marami pong salamat sa mga, again, na pumasyal, dumaan sa akin pong programa. At marami pong salamat sa inyong mga regalo. Salamat po, sus. Napakalaking tulong pong yan, yung inyong pong pag-like, pag-share, pag-comment ay napakalaki po. Maraming salamat po. Hindi ko po na po kayo lahat mabanggit pa. Pero nagpapasalamat po ako. Labis po kung nagpapasalamat sa inyo. So balik po tayo sa isang arangkada. Bayan, tingnan nyo ang isang malawig na katotohanan sa punto nila, no? Pasensya na po kayo. Ginaganito na po. Marami po salamat ulit. At, yun nga. Ano po ito? Katangahan? Na iniisip po nila na hindi po natin alam, bayan. Ang inaano lamang po natin dito ay kung ano po ang programa na po pwede po natin i-counter sa kanila. Sa totoo lang, pwede naman eh. Hindi na po kailangan ng programa. Ipalawig, ipakalat, i-monitor, gamitin ng AFP, gamitin ng ISAP, gamitin ng PMP, hulihin, i-disarm. Tapos po ang usapan. Hindi na po kailangan pa sabihin na makikipag-ugnayan. When you say pakikipag-ugnayan, wala kay pangil, wala kay kamao, wala kay tatag, wala kay tibay. Bayan, eto na nga, nagpapaumpisa na tayo na paunti-unti. Darangin natin sila
para malaman nila na merong tinig ang nagkakaisang bayan. Merong tinig sa likod ng taong bayan. And we are very well prepared. Wag po kayong makakapagpasiguro na hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Wag po kayong magpakasiguro. Darating ang eleksyon, lilimitahan namin kayo. Tandaan niyo po ito. Dadaan kayo sa jury o sa pagtitipon ng taong bayan. Lahat kayong kakandidato, kung taga dito ko, sa barangay namin, dadaan po. And we are now ejecting and we are requesting in the word, in the voice of the people. Bayan, hindi na po namin sasabihin kung saan ka, Marikina, Quezon City, Makati, Taguig, Pasay, Muntinlupa, Caloocan, Quezon City, hindi na. Sa inyo po mismo, kung gagabay kayo sa wasto at tama. Dahil dito, sa pinag-usapan natin kahapon, na kailangan po natin ang batas ng taong bayan o batas na nagkakaisang bayan. Ipasa mismo ng Kongreso at ng Senado, meron po kailangan boses natin. Dahil kung hindi sila gagalo sa puntong ito, kung ang batas natin ay meron na, susunugin natin yung kartel na yan. Susunugin po natin ang kartel na yan. Dahil may kapangyarihan po ang taong bayan. Pero sa ngayon, wala. Nilalamon pa tayo nila at ipinapaniwala tayo ng mga bugok na yan na iniligay natin na ang akala nila hindi natin sila nakikita. Hindi nila alam na unti-unting lumalaki ang anino na nagkakaisang tinig ng bayan. Nagkakaroon na po siya ng projection, nagkakaroon na po siya, kumbaga sa camera, meron na po siyang negative. At anytime, pwede na po siyang i-print. Nagmamadali po kami bayan dahil ilang oras na lang araw, linggo, 2025 na, dadaluyong na sila. Ang mga buhaya, kompleto na ang kanilang tinatawag na political mechanism. Babasagin po natin yung political na mechanism nila. Dahil bakit? Yung political mechanism na yan, tayo pong taong bayan, ang pinadadalo dyan upang mapatunayan nila, ipakita sa atin, ipamukha sa atin bayan, na sila'y mga karapat-dapat na mga animal. Bayan. Bayan. Bayan din ako eh. Bayan ka. Bayan si kuya, bayan si ate. Bayan tayong lahat. Kung hindi po tayo magkakapit-bisig sa nagkakaisang tinig ng bayan, wala po. Pulutan na naman tayo nila at tayo naman ang gagawin nilang kengkoy at tau-tauhan. Real talk lang, bayan. Real talk lang. Sila, marami silang ipinakikita. Ito hindi. Wala itong ipapakita sa inyo, pero ipadadama at ipababatid. Kasi bakit may social media tayo? Nakikita ninyo kung ano po ang aking nakikita. Nararamdaman po ninyo kung ano po ang aking nararamdaman. Bayan, hindi po tanga. Hindi po tanga, hindi po mangmang ang taong bayan. Dangan nga lang po. Wala itong armas. Walang sentrong tinig. Kuya, wala namang nangunguna. Yun ang akala mo. Di sir, kasi ganito sir, alam namin sir, kilala namin kayo. Sir, kayo yung ano. Yes, salamat. Hindi po kami tanga. At hindi po nagpapabaya ang organisasyon, ang samahan, ang kapatiran at ang fraternal. Dangan nga lang gaya po ng sinabi ko sa una, ito po ay pinag-aaralan dahil umiiwas po sa madugong sitwasyon. Marami pong kumukopya na bansa sa ginawa natin. Marami. Napaka-unique ng Pilipinas. Kung sa pag-aalsa lang, napaka-unique.
hindi po nila kayang tapatan o ibaliwala. No po, hindi po. Muli, ano ang pinakamaganda para mapaglabanan natin ito sa mga susunod na panahon? Tinig boses na nagkakaisang bayan. Hihingi po tayo ng kapangyarihan o batas. Tungkulin po nilang magbigay dahil tayo po ang maglalagak sa kanila, tayo po ang gagawa ng kanilang pangalan sa Senado at Kongreso. Kaya dadaan po sila sa butas at pagsusuri ng taong bayan. Nagkaroon po kami ng talakayan kahapon after ng ating pong discussion. Marami po, marami. Totoo na. Gusto agad, ngayon, now na! Kasi ang tanong, pagkatapos, pagkahuman, after, mamamatay, dadanas ang dugo. Tatayong muli ang mga tagapagtanggol ng bayan. Yes! Kahit ano pa tawag niyo sa amin? Rebelde man kami, dar naman kami, superman man kami. Itakwil niyo man kami. Dahil kami ay kayo din. Dangan nga lang sa punto po na to, kailangan po natin ang tinig ng tamang pagkakaisa, bayan. Minsan parang mahirap na pong gamitin yung salitang bayan. Pero hindi maiwasan kasi kami rin ang isa sa taong bayan eh. Ngayon, taong bayan na kami. At noon pa man, bago kami umentry sa aming mga karera at serbisyo, noon taong bayan na kami, ngayon taong bayan na tayo. Kumbaga, anong gagawin natin? Ano bang proyekto meron tayo, bayan? Manunood lang ba tayo? Aantay na lang ba tayo kung tapunan tayo? Aantay na lang ba tayo? Kung ano ang gusto nila, yayakapin natin, lulunukin natin, anak ng palakang bukid. Samantalang pag-eleksyon, mga mamamayan, kami po ay ang inyong tinig, kami po ang inyong pusong yatik, yawa. Pag nanalo na, birat man ang iroy nga yatik. Waray na, naglakaw na, kadto na sa bulrok, kaw ng daw ng rap-rap, ng rik-rik, ngayatik, pastilan, it nga manulay. Bayan, sa nagkakaisang bayan. Please, handa po kami makipagkaisa at makipagtulungan para maging isang lupo ng walis na handa pong magwalis. Pero kailangan po namin kayo bilang parte ng walis. Bilang parte ng tinig. Bilang nagkakaisang tinig. Masakit po sa bandang huli na darating ang sitwasyon. Nandito kami na andyan kayo. Dumanak man ang dugo namin. Sino ba ang mangangasiwa? Sino ba magbe-benefit ng dugo na yan? Di ba't ang taong bayan? Tapos bandang huli, si taong bayan na mapagsamantala, biglang lalabas sa gitna ng kalsada. Kami po ang mga naghirap. Kami po ang mga ganito. Kami po ang mga ganyan. Kaya po, kami po yung mga ganito. Pero nang time, ni isa man lang kapulungang letra ng pag-iisip para magkaroon tayo ng idea o hakbang o programang positibo na mamulat ng tama at alalaya ng taong bayan sa tamang impormasyon. Grabe ito. Synchronized movement ng sindikato. Banta ng pagtaas ng pamasahe. Tataas ang pamasahe, wala namang kalidad ang serbisyo. Magtataas na naman yung kuryente. Magtataas ang kuryente, idadagdag naman yung nakaw nila sa'yo, sa mga losses na hindi nila mapaliwanag. Saan ka nakakita ng tax na tayo po ang nagbabayad? Pwede ba pag nagbayad tayo ng buwis every February, yung tax natin, ibigay naman natin sa Meralco?
Di ba? Pwede ba? Tangin lang yan. Haba ng mga nguso nila, putang na. Sa 5 centavos, hirap na hirap silang ipabaya sa taong bayan. Bayan, panahon na po. Panahon na po para magkaisa. Agapan po natin ang darating na naman na panlolokong eleksyon. Pati na ang mga matutuwid at tamang mga representante, mga taong naghangad na magserbisyo na dadamay. Kailangan po natin reforma. Sir, reforma. Sigaw dito, reforma. Pero hindi naman nakikipagkaisa. Reforma. Wala naman ang taong bayan. Reforma. Sinong nakauunawa sa salitang reforma? Ano ang reforma? Bakit kailangan ng reforma? At ano ang gagawin? Sa platform na reforma. Saan ba dapat mag-umpisa? Sino ang dapat mag-umpisa? Bakit? Why? Marami pong salamat, Sir. Sir Jack. Marami pong salamat. Pasensya na po. Damdamin lang po ito ng taong bayan. Lagi. Marami pong salamat. At as everyday, maliban lang po sa Sunday, kay Family Day naman, baka naman hindi natin mapagbigyan yung mga galit na galit sa atin, gigil sa atin. Tangina, gusto tayong tirahin. Bakit? Kayo lang ba marunong tumira? Pangalawa, kung tumitira man kayo sa papaanong paraan, harapan ba? O talikuran, aantayin nyo munang makalimot ang isa. Wow, timing, tira! Hindi yung putang inang bakbakan ba talaga ba? Binirahay ba? Pinisilay, sinumbagay, tinigpasay. Ganun ba? Ganun ang dapat talaban. Hindi yung touch me not, touch me go. Here I am. Where na you? Sana baga. Abaya, gigil na gigil yung ating mga traitor. Mga manangan nagtitreat. Tang okin na. Sabi nga ng mga Ilocano. Sa Bisaya, sa Waray, birat ka mati, may iroy ngayati ka. Sa Bisaya, yawa. Sa Ilonggo, tonto. Kagaya ninyo. Marami pong salamat. Inuulit ko po, Sir, hindi po kami pro Marcos at hindi po kami pro Duterte. Pero kung meron pong magandang ginawa si Duterte, Sir, I am saluting you. Dahil importante na ang magtamasa ng tama at wasto sa benepisyong gusto ninyo na kami ang nagbutang sa inyo diya ay dahil sa kami. Hindi po dahil sa inyo. Dapat ganun po yung ating sense na pananaw. Dapat po. Hindi po yung ganito, hindi po yung ganyan. At bandang huli, taob na naman ang kaban ng bayan. Saka nakakita ng project. Project ang putang ina. Wala namang nagawa. Pero may budget. Manina. Sir, wag naman sir masyadong personal yung bira mo sir. Kaya alam mo sir, delikado yan sa buhay. Kung si Rizal nga hindi natakot birahin ng Espanya ng derechuhan. Pakimi-kimi ka pa. Diba? Anong ginawa ng Amerika sa atin? Alam nila na ang Pilipinas ay solido, buo ang loob. Anong ginawa nila? Nakialam sa eleksyon. At ang ginamit pa ng mga lintik na Amerikano na yan, na mga panahon noon, tayo rin. Paano namatay si Andres Bonifacio? Paano namatay si Sakay? Paano namatay si General Luna? Diba? Hindi sila namatay
sa kamay ng kaaway. Bagkus namatay po sila sa ating kamay, sa kamay ng ating mga kababayan. Pero ang tanong, bakit kailangan gawin? Kasi nagpapasakop, nagpapagamit, at nagpapauto sa punto na pwede naman pong gamitin ng ating matayog na isipan kahit po lamang ikaw ay elementarya na. Sa paggawa po ba ng tamang desisyon sa kung ano ang gusto mo, sa kung ano po ang merong ganito, kailangan po you are a college graduate, professional with good characters, engineer, doktor, attorney, general. Kailangan ba? Hindi po. Ang kailangan lang ay ang alam mo, ang desisyon mo, na ang pula ba ay pula o ang pula ay berde. Ang berde ba ay pula o ang pula ay asul? Tinig, mata, at matibay na desisyon. Bayan, malapit. Naaamoy na po namin. Grabe. Grabe ang programa. Ha? Naaamoy na namin. Hataw, siguro mga 3,500 kada ulo nito. 3,500. Makuha lang nila uli ang posisyon at madagdagan silang mga angkan ng demonyo at angkan ng mga magnanakaw. Hindi na po kayo makakaisa pa. Mulat na, gising na ang taong bayan. May tinig na pong nagkakaisa at tutulungan po namin kayo. Magkakaisa tayo at magiging sama-sama para imulat po natin ang wasto at tamang hakbang. Yes, sabi nga ni Kuya, ituwid natin ang tamang eleksyon this coming 2025. Kami, hindi ka kasama, o ikaw at tayo ay gagalaw, kikilos sa iisang tinig. Idadaan po natin sa sinasabi nating plataporma. Sa kanila ang tawag political mechanism. Sa atin po plataporma. Kasi po sa plataporma, doon po natin mabubungkal kung merong palabra de honor. O, baka ang dulo nito, bayan, adios patria, adorada, ay goodbye. Goodbye na naman. Goodbye na naman ang budget ng taong bayan. Utang na nanan. Isipin mo, 800 billion. Budget sa baha, 29 million. Kinain sa Senado, 20 million. Magkano kaya ang stock na nakaprepare for 10 years na budget? Sir, kolokoy man yan, sir. Dili man yan. Ay, nga pala. Ang bayan, nakapag-usap uli kami nung kuya na, Kuya, pasensya na kuya. Humbly, I am asking for the forgiveness kung sakali man. Hindi naman kita na, hindi ka naman binanggit ko. Kung ano pangalan mo nung unit mo, but I'm telling the truth. PNP have cancer. At ang PNP po ay nagsasuffer for how many years dahil sa sistema. At ang sistema pong yan ay matindi. Kaya po yung kumain ng buhay ang sistema na yan. Huwag lamang po silang magiba. Kung naalala nyo nun, sa AFP, Ghost Bats. Pero hindi nagtagal. Naksyonan. Sa PNP, free.
Tingin na, bili ka ng sapatos, medyas, brief, short, and etc. Bili ka. Punta kayo ng army. Punta kayo AAP. Maniwala ka. Biro mo sa pulis, ilaw, tubig, pati barracks. Parang 6 months ka mag-upa sa training center. Suspas nila manulay, oy. Sa AAP, sapatos mo green, medyas mo green, ma'am, pasuntabi po sa mga batch 70, batch 80. Sa mga batch 90. Ay, yung mga class 70, class 80, mga... Balik po tayo. Rubber niya green. Medyas green. Ang brief green. Ang short green. Sando green. Uniform green. Libre. May kasama ka pang paligo sa magic balloon. Ang masama po nating tanggapin ay ang kapulisan. Hindi po maintindihan kung ano ba talaga ang kanilang supposed to be program regarding the newcomers and the new enlist. Nasa batas ba nila? Nasa batas ba ng ating sandatahan lakas o DND na kapag ikaw'y nakasama sa recruit or budget, ay bibilin mo ang mga uniforme na meron? Isipin nyo, magmula sa sapatos, bibili ka. Ako may manugang po akong mga pulis. Bibili mo sapatos, bili mo uniforme, bilin mo lahat, at pagkatapos pati yung ilaw, tubig. Ang batch nila ang nagbabayad. Pilipinas. Paano po tayo maghahangad kung ang mga yan ay hindi nababago? Sabihin natin ang taong bayan, nabuo, nakipagkaisa. Ito, tanong lang po ito. Marami pong salamat, sir, sa gift mo. Kuya Pokemon, salamat din po. Marami pong salamat. Thank you po. Thank you sa inyo sa mga gift ninyo. Malaki po yan tulong para po sa amin. Tingnan nyo ba yan ang system? Meron ba? Nasa batas ba? Wag lang ako makasakit ng salita sa kanila. Pero nasa batas ba? Iyan ba kung ang Malacanang ba mag-release ng 2,000 na newly police, young and force na i-add on sa regular force? Walang budget? Wala bang budget? Anak na pala kang bukis. 7,500 yung nakaraang taon na batch para sa army, sa AFP. Lahat nakabudget. Nasaan ang budget nyo? Kaya ito po ang problema. Kahit po ang taong bayan makiisa sa panawagan natin na nagkakaisang tinig para sa pagbabago, kung pag-abot naman ito at pagkatapos ng lahat ng ating aktibidades, sa ating lahat ng pagporma, inilagak natin lahat, pati buhay natin, ibinuwis natin. Pag-abot sa panuntunan at pagpapatupad ng batas na ito, merong kalawang. Hindi mawawala. Tangina, kailangan pang maambus ang isa, mapatay ang isa bago magbago ang lahat. Kailangan pa sampulan po, ganito parang bago ang lahat. Ano ba? Kailangan pa ba yung action na ganyan? O kailangan talagang i-revise? O kailangan naman tignan mismo ng internal kung ano ang nangyayari sa kabuuan ng Philippine National Police? Tawag na nga ng taong bayan sa inyo. Philippine New People Army. Subukan nyo ang AFP, tawagin nyo ganyan.
kakalampagin mismo ng institusyon ng Armed Forces kung bakit mayroong ganyang tawag. Bakit? Anong problema? Ano ang dapat baguhin? Ano ang dapat ituwid? Sino ang dapat na maapektuhan? Sino ang dapat managot? Ganun ba? Hindi po, nag-aantay po tayo ng mga bayani para masabing tumupad tayo ng tungkulin tulad ng kapatid natin pulis na inagapan ang granada at ibinuwis niya ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos, yun ang mabigat na tanong eh. Pagkatapos. Wala pong nag-iisip niyan yung salitang pagkatapos. Ito po yung malinaw naming idinodrawing at sinasabi sa katotohanan na ito. Na kung sakali man magkaisa ang taong bayan sa panawagan na nagkakaisa na to, ano ang susunod na hakbang? Ano ang pagkatapos? Yes! Ano? Simple. Kung anong inumpisan, yun din po ang katapusan. Kaya kung mag-uumpisa tayo sa iisang tinig at nagkakaisa, matatapos at magsasara ang istorya ng buhay natin sa tinig ng pagkakaisa. Pero kung nagkakaisa kami, may doubt kayo, tapos ang istorya ng iyo ka ba? Tapos sabihin nyo, paano na lang kami? Ang cute ba? Paano na lang kami? Sila sumulong, sila humakbang, sila nakipagkaisa, sila nakipagtulungan. Binuo ang isang tunay na programa sa tinig na nagkakaisang bayan. Tapos may bayan, sa kalahati lang. Bakit? To see is to believe. To see is to believe. Marami pong salamat uli. Pakilang po, subscribe, please like, comment. Malaki pong tulong. Bayan, wala pong nagnanais makita po ang programang to. Hindi po kami nakikipag-away kahit kanino. Useless po yan. Magtalakayan tayo dito ng lapas tanga ng mga pagsasalita. Pero wala tayong nakikita na bukas ano ang forma, bukas anong programa, bukas ano ang gagawin, bukas ano na, at sa susunod na bukas, bang! Biglang nanawag ng isang pagkilos para sa pagkakaisa. Dito lang muna kami, bye. Di ba? Bayan, gaya po ng aking sinabi na ang Kuya FTV.ph ay mangangako na kami po ay nasa likod ng tinig mo. Whatsoever pa man po ito, maliit na usapin, lokal na usapin, pambarangay na usapin, wala po kami kung wala po kayo kung nandidali sa inyo. Pero ang gusto lamang po namin ay yung nakadadama ng amin ding damdamin. Nakadadama ng aming mga projeksyon. Nakadadama ng gusto naming iparating. Nakadadama na kung ano ang ibig namin sabihin. Kung tututol kayo, kung hindi ninyo naunawaan, wala pong problema. Bagkus, itanong nyo lang. I-comment nyo lang. Sir, hindi naman ata maganda, sir, kung ganito-ganito. Kung sisirain natin, sir, ang gobyerno tulad ng nakaraan. Ano daw ang dapat gawin sa gobyernong ito? Ang tanong, nasaan kaya siya? Nasa ibang bansa kaya siya? At hindi niya nararamdaman kung ano ang kulang? At hindi niya nararamdaman kung ano ang kulay? At hindi niya nararamdaman kung ano ang dapat niya maging partisipasyon? Bayan, walang sinuman ang nabubuhay dahil sa sarili lamang. Pero dapat handa naman din po tayong makipagkaisa
Dahil walang saysay ang buhay kung ikaw po ay nag-iisa at wala kang karamay o kasama. Huwag po tayong maging sutil. Bukas lamang po lagi ang ating isipan at pananaw. Kuya Ed, may lumabas po na ganito. Ano pong magandang gawin? Tama po ba itong ganito-ganito? Tama po ba ipaupo natin si Leni Robredo? Kunyari lang po, tatanong lang. Isa lang naman din pong isasagot ni Kuya Ed TV. Ano bang nakita mong magandang ginawa? Na ang kapakinabangan ay hihigit pa sa 100. Yung batas nga na ginawa, di niya maalala kung anong pangalan. Oo. Wala akong sinabi niyan, ha? Bayan, ha? Wala akong sinabi doon sa gusto ninyong makita. Ipinakikita ko lang. Pero bagay po ba? Bagay po ba? Let's put now the brain in a practical way na meron tayong oral window. May window. 1, 2, 3, bulaga! Si Ate Iswan. Yeah. Yung ano ngayon, tsaka siya, diba? Banatan kanya ng ganyan, no? Yung kapangyarihan ni Coco. Pastilon bayan, pasensya na po kayo. But to comments again, cartel, syndicate, or grupo na mga mapagsamantala sa ating pong mga departamento na pinaglagak at binibigyan ng budget ng ating pamahalaan. Kung may tinig ang bayan, malilimitahan po sila. Subukan nyo po, yung mga magagaling, yung mga attorney, yung may mga pinag-aralan, yung may mga visual in condition, may mga prophet na malalaki. Sige, try nyo. Try nyo. Pero kung ang gobyerno natin ay meron ibinigay na kapangyarihan, titulo, batas, para sa batas sa taong bayan, not only just for protection, kasi tungkulin yan, but to amend and to look upon and to decide what is good project to be upon and kung ano ang epektibong programa para sa amin. Sample, ano ang pinakamabuting project na tatamasahin ng mga mamamayan in a third level position? Tarlac na lang. Mailipat natin, huwag sa Tarlac. Samar na lang. Alam nyo ba ang Samar, ang luwang-luwang ng Samar pero wala pong tamang programa? Alam nyo ba ang Samar nakatiwangwang ang lupa? Dalang iba, takot mag-invest. Kay bakit? There is a lost city of Beringan. There is a lost reason that you can never find. There is a lost leader that marvelously eating the budget for local government and a national. Ano? Kung ikaw ang taga-Samar, at ikaw ngayon ang tinig ng nagkakaisang representante ng bayan, ng taong bayan ng Samar. Sino bang kinakatok doon? Sino ba ang... Uy! Si Tall, Dark, and Handsome. Sampu lang kabayan. Are you agree? Na Mr. Tall, Dark, and Handsome, where is your project? Where is the other? Where is this? Where is that? Where is when?
Palawan, Mr. Hinsuwenso, where is your project? Where is that? Where is when? Where is who? Where is where? Bayan, simple lang po itong ating tinatalakay, ang tining na nagkakaisa. Batas po ang ating hinihingin dito. Wala pong konstitusyon na tagaan. Ang nakalagay doon, proteksyonan. Yes, kasi pag sinabi mong tagaan, ang akala nila, marvelous na naman. Dugang na sa mga rebelde. Kay Kuya Puta. Buhay to, bayan. Malapit na ba yan? Meron na pong nananalig, meron na po sa debate namin, meron na po nakababatid, meron na po nakakakita. Dahil hindi po bulag ang taong bayan. Gilat na po at kising ang taong bayan. Baka dumating ang panahon. Si ate ganito, papalagay natin, si Ate Beth. O siya ng representative ng kanyang province in terms na may deliberation project ang munisipyo. O kaya the other, si Kuya Saldi, siya naman ang representative sa kanilang area para sa isang programa for transparency. Si Kuya, si ganito. Si Kuya Junel, siya ang gagawin ganito. Si Kuya ganito, ang siyang gagawin ganito. Di po ba karangalan? Kasi may batas. Yun po ang dahilan kung bakit dapat po silang dumaan sa atin. Ano ang programa nyo na maibibigay bilang armas ng sandatahan? Natignan, balansehin, alamin, imbestigan, tutulan ang anumang proyekto, programa na hindi naman kapaki-pakinabang sa taong bayan. Hindi po natin kailangan ng attorney. Kailangan dito ikaw, tayo. Dahil tayo po ang magpe-perform. Sa atin po isasangguni. Kuya Ed, nandiyan ka naman Kuya Ed sa ganitong lugar. Ikaw naman ang jury representative ng taong bayan. Kasi Kuya Ed, ganito, may project kami. Lagyan namin ng tulay yung inyong bubungan. Ano kaya ang sasabihin ni Kuya Ed? Agree or disagree? Well, you have to nullify and to defy what the project means is. Makakabuti ba to? Ito ba ay para talaga sa amin? Hindi kaya mawala na ako ng bubong, lumapad ang bubong ko, 4-way, ang dahil sa tulay? Ano niya sa akin tanga? Di ba? Gawa nyo ng paraan. I-revise nyo uli, pag-aralan nyo dahil hindi yan maganda. Makaka-apekto yan sa mga ilang mga residente na rinirahan. Kung po pwede, i-divert nyo sa mga lugar na hindi naman bahayan. Para kung sakali, merong mga gunggong na driver, pinaspasa yan takbo, na hindi naman mga bumbero, albulansya, lumampas doon sa tulay at ang binagsakan ay ang residenteng area sa baba ng tulay. Tuwing! And that is the post why kailangan po idaan po sa jury ng taong bayan ang anumang pagdinig, ang anumang programa. Siyempre kung tama naman at kapaki-pakinabang ito, prior doon sa mga progress o pag-unlad, huwag ka tumanggi. Tignan mo bilang iyong karapatan kung may masasagasaan ba. Ano ba ang maganda dyan? Ano bang rekomendasyon nyo? At kami ang gagawa ng movement. Ano ba ang rekomendasyon namin? At kayo naman ang gagawa ng movement. So, bigayan. So, now, fundamentally, it crossed by the truth means and need ng taong bayan. And then where the people is. Hindi po yun dahil po sa... What?
Tulog naman sila. Pirma. Nakakadiriwad. May supalpal ka dito. Wad, hindi namin sasabihin, Wad, na yung perang inihatag namin, di naman dinala sa pamilya mo. Joke. Di ba? Tirahan sila. Bayan, nandito po tayo. Dumadating ang mga araw, palapit na po ang eleksyon. Palapit ng palapit. Ang mga buwaya sa kanila pang programa na tinatawag nilang political mechanism. Wow! Alam mo ba na yan na po ay isang requirement? Political mechanism. Yes. Political mechanism. Hindi serbisyo. Hindi pagtulong. Hindi pagbibigay ng tamang benepisyo. Hindi yung pag-unawa sa mga mamamayan na nangangailangan kasi wala. They are always looking for political mechanism. Gagawin po naming kalsada ang inyong bukirin. Gagawin po naming palaisdaan ang inyong tahanan. At gagawin po naming mga hotel ang inyong libingan pampubliko. Parang bilyan. Uta, nawala na yung palayan. Uta, na maalala mo. Naalala ko pag umuwi ako ng Nueva Ecija ba? Nawala na yung palayan. Laging subdivision. Nawala na rin ang Karatig Bayan. Ginawang subdivision. May isang lugar sa Conga, sa Taguig, sa Hagunoy, sa baba ng Signal Village. Dati napakagandang lugar. Opo, palayan po yan ng una. Sa may Hagunoy, from FTI, dan ka Signal Village, from Son Wakila di Guzman. Di Guzman, may malaking, makita mo, may malaking parang kulungan ng kulungan ng mga multo. Way back 1977-75. Kita nyo. Ngayon, wala ka ng pagtapunan, bayan. Puro na to bahayan. Totoo lang. Wala nang lugar. Hindi na maawat ang sinasabi natin environmental change or improvement. Talaga nagbabago po ang panahon. 'Di ba? Ngayon noon paluin tayo mga ilang ako nagpipingga kasi ilang pingga, ilang yantok, ilang sinturon. Hindi namin pamalo noon yung tawag nito, hanger. Pero hindi po kami nagsisisi dahil sa ang disiplina ay disiplina. Minsan sadya po talagang napakahirap unawain ang sitwasyon namin noon. Dahil mapusok. Pero bandang huli, kapag nagkaedad na, nagkaroon na ng pamilya, nakita na ang mga differences, mas maganda pa rin ang panahon noon. Panahon natin 70s, 80s, and 90s. Maganda po. Ang maganda lang ngayon, gadget, cellphone. Noon boka-boka. Yung papel. Boka-boka. Tirat. Turumpo. Wow! Bayan, nakakalungkot. Kung masayang ang huli nating yugto na hindi po natin itutuwid ito. When ang Kuya Ed TV po ay nananawagan na sana sa mga bago pong naka-check-in, nag-join, marami pong salamat. Opo. Tabangi kami na ika nga kahit papaano
na apuming mga school, local school, mga elementary, alam niyo rin kasi dito sa probinsya, sa Mindanao, may mga provincial school dito na sadya naman pong nangangailangan, pero because of the what we call follow and like, share and comment, malaki po. Malaki po. But if the manid po namin at makita po namin na kailangan po ang physical, gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya sa organisasyon, sa kapatiran, sa samahan, sa fraternal at sa brotherhood. Bago po dumating sa inyo. Ika nga, kung kailangan ng 10 piso, pag hindi na po aabot sa inyo. Yun po ang aming pangako. Pero when positive information in the right time, in the right place, in the right occasion, hindi nyo po mapipigilan si Kuya Ed para i-inform po kayo na bukas at bukas at bukas at bukas. Tandaan nyo lamang po, hindi po tanga ang sandatahang lakas. Hindi po tanga ang National Defense. Hindi po tanga ang mga departamento ng Justice, DILG, or the others. Hindi rin po tanga ang Philippine National Police bagkus nagsasaper sila sa isang matinding cancer na kung tawagin, sistema. Sa local government, kay gobernur, pag alam niyang hindi ngumingiti yung taong bayan sa kanya, nagpapakain, nagpapadala ng lechon. Si Mayor, pag nagtalumpati si Mayor, walang pumalakpak. Ang tingin ng taong bayan, halos kulayan ba siya? Diba? Parang itong si ganito. Wala na, tataka na yun. Bayan, ano bang problema? Sabihin nyo lamang po sapagkat kami po ang inyong lingkod. Fuck you! Lingkod nga yatik. Sa Manila na lang, ibinenta na ni Mayor yung mga lupa doon, yung mga ari-arian doon, national and historical na lupa, mga building, instead na ayusin, instead na pangalagaan, instead na i-approve para historical place, anong ginawa ng Mayor? Wala tayong programa para budgetan ang lahat ng mga historical place. Pero meron po tayong bulsa para mapunta yung budget para sa historical place. Fuck you again. Bayan, nakakasakit po. Bibilangin natin itong buong araw. Kulang po yung oras. Sumusunod lamang po sa recommending hours. No? At hoping bayan, sa tinig po natin, sa braso natin, braso po ba? Bigyan niyo po nga ako ng isang, sa lahat po na nag-join at lahat po na pumasyal, bigla pong may pumasok sa akin. Baka po makita niyo ito sa darating na mga araw o panahon, yung salitang braso. B-R-A-S-O. Lagyan niyo po ng core. Lagyan niyo po ng core. Ano ibig sabihin ng B? Ano ba ito? Batas? R? Ano ba ito? Republika? Ito, sense ko lang po ito. Braso. Braso ba? Braso. Braso. Symbolical means, symbolical na we are strong. And we cannot defeated in any goddamn angels of the demons. Sa gobyerno, sa mga kawatan, babangon sa tinig ng taong bayan ang braso. Ano ang braso? Bigyan nyo, malay nyo po. Antayin ko po kayo sa susunod na oras. Opo. Kalabitin nyo lamang po ko sa aking local page na Kuya Ed TV. Opo. Ano nyo lang, Kuya Ed, maganda tong braso means ganito. Di ba? Batas, republika, na angkop
sa yung O, organisadong samahan ng bayan. Pwede ba yan? Tulad ng mga Maginoo, nagkakaisang katuwang ng lahing Pilipino, magigiting ang matatapat na tagapagtanggol ng bayan. Gentlemen, united, associate, race, doubtless ingenious advocator of nations and society. Let's put them now the core, where braso is solidly means na we are strong in name ng taong bayan. Braso. Nagkakaisang tinig at nagkakaisang para sa taong bayan. Ang bansa o ang lipunan, ang republikang walang braso, ang tawag weak. Weak, weak! Wakwak po sa Bisaya yung weak, weak! Malay nyo lang, meron pong idea. Tatanggapin ko po. Malay nyo lang. Kuya Ed TV .ph, braso na nagkakaisang tinig ng taong bayan. Ganda? Ganda, braso. Nagkakaisang tinig ng taong bayan. But we need action. Kung tayo po ay ginagawang pulutan, sakalin po natin ang lalamunan. Kung tayo po ay ginagawang gatasan, patayin po natin yung bakang pagkukunan. Kung tayo ay ginagawang parausan, anong dapat ba yan? Kitlin ang heminisasyon, meron ka. Your illusion is not be appropriate. Pero kung ituturing nilang tayo ay ang kanilang pinagkakakitaan o bilang isang kaban, let's poison them all. Hindi ninyo po pwedeng salaulain at marumbaduhin sa mga darating na araw ang nagkakaisang tinig ng bayan. Ang braso, lakas at paninindigan meron ang taong bayan. Inuulit ko po na hindi po kami pro Marcos at hindi rin po kami pro Duterte. Kami po ay pro para sa nagkakaisang tinig ng bayan na ang nilalaman ay braso. Simbolikong tatag, lakas, paninindigan na nagkakaisang tayo. Sama naman ako dyan. Sama ninyo naman ako. Siyempre, sabihin kong bayan, bayan din ako. Diba? Bayan, ang akala lang nila. Akala nyo lang yan, akala nyo lang. Hindi nyo nararamdaman, meron na. Meron na. Meron na. May tinig na. May mga pool average. Sa darating pong time, mag-open po kami the truth of what happened in this coming election preparation and after the result will be released here at Kuya Ed TV.ph. Makikita nyo po yung aming grupo, yung aming pong samahan at kapatiran handa. We are now using, hindi na po natin kailangan ng GMA 7. Ano pa ba? Puro bias kasi. ABS-CBN. At ang iba pa, in a click of our cellphone will be relay the report to check in
for what is true, what is right, and what is just. Gagawa po tayo ng channel na mismong tayo magkakaintindihan, mismong tayo po ay makakaalam. Hindi na kailangan ABS-CBN. Maraming tao ipopokus dun sa 3, 4, 15. Ay, inulan, nilangaw po yung programa. Sa GMA7, bayan, ilan lamang po ang dumalo sa mga pagpupulong. Pero dito, ang dami. Unahan agad nila. Ganun po kabayas. Pero try this one ba yan? Yung ating pong channel na to, yung ating pong TV. Kahit magkabarilan, may magre-report sa atin para mabatid ng taong bayan kung ano meron ang sinasabing mata, bibig, at damdaming utak meron taong bayan. Nananalangin po kami na darating ang time tayo po ang puputol sa salitang kartel. Kartel sa bigas. Kaya kung bakit ang totoo, napakamahal ng ating bigas na hindi magawa ng kadiwa at ng pamahalaang ito dahil makikipag-ugnayan pa sila. Brad, pila piso? 2, 3, 5? Yate. Samantalang kung ikaw ang republika at ikaw ang batas, I will give you only this house. Lumabas kayo ng bansa. Kung kayo'y mga korap at kartel, lumabas kayo. Di maiwan ang bigas. Saka ibaligya. Utak ba? We are forcing you. Philippine National Police, please move to be assisted by the Department of the National Defense, selecting AFP who can carry to execute the means of operation. Why? Baka Kuya Ed na naman yan. May kuli ka na naman, Kuya Ed. Wala tayo. Brad, kuya, bro, talagang ganun eh. Mahirap pag sinungalingan ang sarili natin na kung totoo naman, politically, non-politically, but the truth is reality. Politically, non-politically, the answer is reality. 1, 2, 3. ABC. Bayan, tumunghay po kayo. Marami pong muling salamat sa nag-join, sa mga gift nyo po. Nakakalaki po ng puso. Hayaan nyo po, magsasama-sama tayo from Monday to Saturday, every 2 p.m. Wag naman ho, Sunday kay magluluto pa ako para sa aking mga apo. Family day po yun. Masaya po ba yan? Tinitingnan namin. Ang mga bro nakamonitor, ang mga kuya nakamonitor. Tinitingnan nila yung inyo pong ginagawa na mga mga comment, tinitingnan nyo, ganyan. Yung mga assist, yung mga gift na nakatutulong po. Hindi na po kami manghihingi sa inyo na, Sir, tagain nyo kami ng piso. Sir, tagaan nyo kami ng 2. Dili na. Kana lang, sir. Suspastilan, sir. Laking tulong na po. So muli po, ang Kuya Ed TV. Hindi ko po kukunin ang kabuuan ng inyong mga oras. At hindi po ako magsasawang magdikas at magbigay ng mga punto. Para po matapos ang korupsyon na to. Magkaisa po tayo na ibalik natin ang death penalty. Pero hindi po ibig sabihin death penalty lang. Yung wala hubang laman. Yung death penalty lang kasi gustong proteksyonan ng isang interes. Death penalty na dapat ipatupad ng tama to execute the right under the rightful order, the right
the rightful community in what we call enforcement unit na mag-e-execute nito at mismo ang ating hukuman, Kongreso at Senado. Ibalik po natin. Tingnan nyo to. Halimbawa, nung ang gobyerno ay nakapokus sa mga pogo, naputol po yung mga tawag sa atin ng scam. Totoo po yan. Ilang beses po akong nanalo ng 580,000. Sa hindi ko naman dinaluhan ng mga rapol-rapol. Nung binakbakan na sila, nanahimik po yung cellphone ko sa loob ng ilang linggo na. Wala pong call, wala pong text. Isipin nyo, so ibig sabihin pala, ito palang mga scammer nito ay nasa loob lamang ng pogo, nasa likod lamang. Why? Aba, tatanggalin po namin ang inyong mga personal information kung hindi po kayo SIM registration. Cute, sagabal, yatek, walang pakinabang, walang ibig sabihin. Pogo lang pala ang uhulihin eh. Pogo lang pala ang pag-interesan natin, wala nang scam. Hindi nyo ba'y nakita, bayan? Bayan, wag po tayo magbulag-bulagan ba? Totoo. At may nilalaman. Alam ko po na dama ninyo na hindi na kayo pinadadala ng kung ano-anong klaseng scam dahil wala na po ang pogo. Pinalitan na ng IGL. Sabi nga na isa, pani. Bayan, ako, gusto ko lang mag-joke kasi kung napakaseryoso natin, sabihin natin, si Kuya Ed, napakaseryoso ba? Parang para tayo na andon sa paaralan ng mga pare kung makikinig tayo. Hindi po. Pero totoo, natigil po ang mga scam after na mag-concentrate ang buong force ng pulisya. Sana po ganyan. And we are saluting the Philippine National Police and the agency na nagtas nito. Presidential Operation. PACC. Sumasaludo po kami sa inyo kung hindi po dahil sa inyo, Sus Mariosep, hindi po napapahinga ang aking cellphone. Kasi bakit? Nirehistro ko yung aking SIM. Hindi ko naman alam na ang registration pala magre-rehistro ka ng SIM mo sa Pogo. Nes, welcome po Ate Nes. Welcome po sa inyo, welcome po. Si Tito na po, welcome po sa inyong join. Maraming salamat po. Marami pong salamat po sa pag-follow, Ate. Marami pong abangan nyo po ko every 2 p.m. Kuya Chris, maraming salamat Kuya Chris. Neri Berry, marami pong salamat sa John. Sinyo, marami pong salamat. At maraming salamat po sa inyong mga gifts, sa inyong mga hearts, sa inyong subscribe, sa inyong pag-likes, sa inyong pong pag-follow and comment. Maraming salamat po. Muli po ang Kuya Ed TV sa likod po ng suporta ng makabagong katipunero ng bayan ay naniniwala, nananalig sa isang pananampalataya sa ating Diyos na may kapal. Sa mga kapatid nating Muslim, kay Allah, sumapuso ang katahimikan at pag-ibig natin sa ngalan ni Allah. Welcome po kayo dito sa Kuya Ed TV. At kung maikli po yung ating programa, ay hayaan nyo po at baka magkaroon pa ng later si Meta na dagdagan po tayo ng oras. Malaki na pong tulong yan, pero pansamantala,
itong oras limitation o hours limitation will be allowed to follow. So, ibig sabihin, para po sundin tayo, sumunod din po tayo. Sa maliit na batas, sundin po natin ito. Sa malaking batas, huwag po tayo magpabaya. Sa mga nagbabatas-batasan, sa nagsabubulag-bulagan, mabulag nawa kayo. Ginagamit nyo lang yung batas sa pansarili ninyong interes at kapakanan. You're covering the law because you're stupid and you are very such dangerous. You are the son of the devil and Satan. Tandaan ninyo, malay nyo, isa sa amin dito ay son ni Archangel o ni Archangel San Miguel. Patya mo. Kuya Chris, just to follow, maraming salamat po. At pasensya na po kayo in a short distance na katotohanan na matatanggap natin dahil po sa pagkartel. Makikiusap pa sila. Yun ang mabigat pong punto. Sana makuha nyo agad yung punto natin, yung salita na makikiusap pa. Bakit ganun? Diba dapat? I order you, hindi yung makikiusap. Well, sindikato ang kausap ninyo, bakit makikiusap ka? Diba? Kaya iba eh. Iba yung systematic words to be used and to means to understand. But above all priority is the need of people of the right information, the need of the people who can help the right of the people that can comprehend the most ineffective idea, which is information is much more than clarification. And we believe na dahil po sa inyo, sa pagkakaisa ninyo o pakikipagkaisa at ang pangunawa ay magkakaroon po tayo ng nagkakaisang tinig at braso. Oy, may braso na kami. May braso na. We hoping na sana yung core ng ating topic kanina na mabigyan ng acronym yung salitang braso. At ipapaano po natin ito sa aming IT. Opo. Para sa susunod, braso sa tinig ng bayan. Tapos may nakalagay doon, maliit lang, kuyaedtv.ph. Ting! Di po ba? So muli po ay sana kahit papaano po ay nagkaroon ng maliit po tayong punto at pagkaintindi. Hayaan niyo po at gagawin po namin ang aming makakaya. Basta ang aming pong pangako, kami po ay nasa likod ng sambayanang Pilipino bilang tinig nito sa nagkakaisang taong bayan. Darating pa ang braso. Kita-kita po tayo muli. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng gift, sa lahat po ng nagbigay ng art, sa lahat po. Maraming salamat po. And hoping, we pray, na makita po tayo uli bukas at 2 p.m. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo nabate. Hindi ko na po na ano yung pangalan ninyo kay Ate Gre, kay Ruben de la Cruz to join, si Rogie, lahat po. Welcome po, welcome. Kung hindi po kayo nakaabot ngayon, bukas po ay makita po tayo uli. Ito po muli ang inyong Kuya Ed TV na nagsasabi po sa inyo na mas higit pa ang tinig sa iisang aksyon. Muli po, sasabihin ko po sa inyo, ang amin pong palaging niyayakap na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuan
tapat ang puso sa Inang Bayan. Maraming pong salamat. Ang Kuya Ed po. Thank you po. Maraming God bless po. Maraming salamat.